Susi raw sa impeachment proceedings ni VP Sara ang kanyang bank statements. Kasabay ng pagtalakay ng Kamara sa VP Sara saga, tiniyak nilang hindi nila isinasantabi ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Hindi totoo para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y fishing expedition at political attack ang ginagawa ng Kamara para palakasin ang impeachment complaints laban sa kanya. Sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Tinukoy ng kongresista ang motion na inihain ni Akbayan Party List Representative Shal Jokno para sa subpina ng mga dokumento, kabilang ang bank statement na maaaring magsilbing susi sa ebidensya ng impeachment hearings. Iginiit din ni Redon na sabay na tinutugunan ng Kamara ang tumataas na presyo ng langis at impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Palagpan ni Redon sa pahayag ni VP Sara, hindi totoo na inuuna ng Kongreso ang impeachment kaysa solusyonan ang oil crisis sa bansa. Katunayan, hinihintay daw ng House Committee on Justice ang formal na sagot ng pangalawang Pangulo sa natitirang complaints laban sa kanya. Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So our expectation is that she will respond. And she will submit it by Monday kasi wala naman pong pasok ng Kongreso ngayong weekend. So hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, to the House Committee. Dagdag ni Redon, naniniwala siyang kaya ng Kongreso na ipatupad ang mga hakbang para sa agarang economic relief habang tinutupad ang konstitusyonal na tungkulin sa accountability. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ay ang pansamantalang suspensyon o pagbawas ng mga excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon pa sa kongresista, tinatayang 10 pesos kada litro ang maaaring mabawas sa presyo ng petrolyo kapag naipasa ang panukalang suspensyon ng excise tax. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante.